The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said to your ancestors, 'Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow.' But I say to you, do not swear at all, not by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one." Friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ganon din po ang mga sumusubaybay sa atin via live stream all over the world. Welcome din po sa inyo sa ating pagdaraos ng misang ito. Yes or no ang big word sa ating ibanghelyong binasa sa umagang ito. Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, if you are really devoted to it and dedicated to it and willing to listen to what the Lord is telling us from Genesis up to the book of Revelation, makikita natin na ang mga nasa loob ng Biblia ay mga salita lamang. Pero napakahalaga at makapangyarihan ang bawat salitang nakasulat sa Biblia. It may be a collection of words, phrases, and sentences, but that book, the Scripture, ang Biblia, ay isang imbitasyon para sa bawat isa sa atin. At ang imbitasyon niyan ay naghihintay ng kasagutan. Oo o hindi. Alam natin ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mga salita ay pwedeng mag-build ng isang tao, pwedeng mag-inspire, pwedeng tumaba ang puso ng isang tao dahil sa mga sinasabi nating mga salita. Pero may mga pagkakataon din kapag masakit ang ating pananalita, it can hurt others and it can also hurt ourselves. Sabi nga dito sa ating binasa Ebanghelyo, hindi na kailangang sumumpa kahit saan. Hindi na kailangang sumumpa. Ang kailangan lamang ay palabra de honor. Kapag sinabi mong oo, di gawin mo. Kapag sinabi mong no, di no. Mahirap po bang intindihin yun? Di ba? Napakadali naman. Kaya nga, ibinibigay palagi sa atin ang banal na kasulatan. Makikita ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa Genesis. Sinabi niya, "Let there be light," at nagkaroon ng liwanag. Sa ating Gospels, makikita natin, the Word was made flesh. Ang salita ng Diyos ay naging tao, ang ating Panginoong Jesus. Ganoong ang kapangyarihan ng salita sa ating Bible, sa ating Scriptures. Jesus became one of us. Kaya nga ang imbitasyon ito ay hindi basta imbitasyon lamang, kagaya ng imbitasyon sa kasal, imbitasyon sa kung ano-anong party, pwede nating ignore. Pwede nating sabihin, hindi ako makakadalo. Pero ang imbitasyon na napapaloob sa salita ng Diyos ay isang imbitasyon hindi lamang sa pangkasalukuyan. This is an invitation to eternal life. Every time we say yes to what we read, no matter how difficult it is to do, like for example this week, ang ating mga binasang ebanghelyo ay tungkol kay Mateo. Napakahirap sabihin o napakahirap gawin sapagkat sasabihin ko kay iko'y nagkakasala sa iyong mga mata, tanggalin mo kaysa pumasok ka sa maigi pang pumasok sa langit ng bulag ng isang mata kaysa sa punta ka sa impyerno o sa Gehenna. Mahirap gawin, di ba? Mahirap ang sinasabi ng Beatitudes.
Pero naghihintay ng sagot ang lahat ng ating mababasang mga pangungusap sa Biblia. Yes or no? Ang Ten Commandments, madali po bang gawin ang Ten Commandments? Maaring sa iba, madali. Maaring sa iba ay mahirap. But the Lord is waiting for us to answer. Yes or no ba? Hindi pwedeng gitna. Hindi pwedeng hindi pansinin. Sapagkat kapag hindi mo pinansin, ikaw ay maiiwanan ang biyaheng langit or eternal life. Ang eternal life ay hindi isang lugar. Eternal life is being with God forever. Hindi lamang pansamantala. Kaya nga ang ating yes kailangang matibay. Kailangan nang gagaling sa ating puso. Kailangang sumalamin sa ating mga sinasabi at binibigkas ng ating mga labi at iginagawa at nakikita sa ating mga inaasal sa buhay.